Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, sa pagpapatuloy ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino sa gitna ng epekto ng El Niño phenomenon sa bansa, personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang probisyon ng iba't ibang ayuda sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilya ng mga ito sa isang ceremonial distribution sa Isulan, Sultan Kudarat. Kasama sa distribusyon ang iba't ibang ahensya at departamento ng pamahalaan tulad ng Department of Agriculture o DA, Department of Social Welfare and Development o DSWD, at Department of Labor and Employment o DOLE. Binigyang diin ng mga ito ang mga inisyatibo ng pamahalaan sa pagtataguyod ng whole of government approach upang tugunan ang mga issue sa bansa. Kabilang sa mga ipinamigay na ayuda ang cash assistance mula sa DSWD, cash assistance mula sa DOLE, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD, at agricultural assistance sa ilalim ng DA Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF at Rice Farmer Financial Assistance o RFFA. Narito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kahapon po lamang ay nagpunta ako sa Zamboanga City upang personal na mag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng tagtuyot. Sa araw na ito, hindi lang Sultan Kudarat ang ating bibisitahin. Pupunta rin tayo, babalik ako sa Jensan at ganun din ay bibigyan natin ng tulong ng ating mga kasamahan, lalo na yung mga magsasaka, mga fisher folk na talagang ay nahihirapan dahil itong pinagdadaanan natin, ang nararanasan natin na tagtuyot na dala ng El Niño. May nakapagsabi sa akin na kung nandito ka sa Sultan Kudarat, parang namasyal ka na rin sa Ilocos Norte. Kasi maraming taga rito, Nagado, Ilocano, dito yung Sultan Kudarat. Naimbag na bigat yung apo, kailyan. Nanawagan ako nung lalan ng pagkakaisa o aming tinawag na unity bilang susi sa ating pagsulong at ating pag-unlad. Alam ko na hindi ito lamang ito teorya, hindi lamang ito campaign slogan, kung hindi ito talaga ang nagiging solusyon para natin matugunan ang mga suliranin na hinaharap ng Pilipinas. Sapagkat dito sa Sultan Kudarat, napatunayan natin na ang magandang naidudulot ng pagkakaisa ng lahat ng mga mamamayan. Kayo ang buhay na pruweba na pwedeng mamuhay ng matiwasay ang mga mamamayang iba't iba ang relihiyon o sari-sari ang rehiyong pinagmulan.
Ang resulta nito ay hindi lang mapayapang lipunan, ngunit isang maunlad na ekonomiya, isang asensadong Sultan Kudarat na payapa at progresibo. Subalit, meron tayong isang matinding kalabang kinakaharap ngayon, ang El Nino. Dito kailangan ating mas pinaigting ang pagkakaisa upang tayo ay manaig at magtagumpay. Kaya ito ang pakay ko ngayon dito sa inyo. Hindi lang maghahatid ng tulong pero magbibigay ng pangako. Nakasama nyo ang pamahalaan sa paglaban sa masamang epektong dulot ng El Nino. Sa bagong Pilipinas, nagkakaisa po ang pamahalaan upang sabay-sabay nating mapagtagumpayan ang mga unos at pagsubok ng ating nararanasan. Batid po namin hindi lamang ang mga sakahan at palaisdaan ang lubos na nasa salanta na matinding tagtuyot, kung hindi pati na rin ang buhay ng ating mga kababayan na umaasa sa mga ito. Kaya naman po, pangungunahan natin ang pamamahagi sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda, sa kanilang pamilya ng presidential assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat benepisyaryo. Alam nyo po, dahil marami po tayong programa sa DSWD, meron tayong programa sa Department of Agriculture, meron tayong mga programa, yung tupad naman sa DOLE, upang tumulong. Ngunit, nakita ko, pag umiikot ako sa buong Pilipinas, sabi ko, baka meron pa rin tayong maidagdag doon sa mga ibinibigay ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya ang aming ginawa ay sinabi ko, meron tayong makukuha sa Office of the President na gagamitin natin pondo para makapagdagdag tulong sa mga talagang natamaan. Kaya't naman, ito po, kaya sabi ko, dalhin natin ito sa taong bayan. Puntahan natin ang mga lugar na talagang nahirapan at sabihin natin, tuloy-tuloy lahat ng programa ng pamahalaan. Ngunit, siguro, kailangan din, babigyan din, dahil tumulong din ang Office of the President. Kaya po, nandito pa kami ngayon para magbigay ng tulong na nanggaling sa mismong opisina ng inyong Pangulo. Bukod pa ito sa tulong na ipapamahagi ng DA na 5,000 pisong ayuda para sa ating mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund or RCEF. Ito, Rice Farmers Financial Assistance. Hindi lamang cash assistance, may binhi, fertilizer, pumping equipment, iba pang makinarya. Sa tulong naman ng DSWD, mamamahagi tayo ng 10,000 pisong ayuda sa ilalim ng Assistance to Individual Crisis Situation Program o AICS. Patuloy din tayong mamamahagi ng food pack para sa mga nasalanta ng malawakang tagtuyot. Nandito rin ang iba pang mga ahensya tulad ng DOLE na mamamahagi ng humigit kumulang na 4,000 piso ayuda para sa 583 na benepisyaryo sa ilalim ng tulong paghanap buhay sa ating disadvantage o ang tinatawag na TUPAD program. Ang DTI naman, Department of Trade and Industry, ay magbibigay ng grant certificate na may kabuong halaga ng 940,000 pesos, halos isang bilyon para sa 3 samahan ng magsasaka. At TESDA mamamahagi naman ng 21 livelihood toolkits at allowance para sa kanilang mga eskola. Mamamahagi rin, kaya nang nabanggit ng ating butihing gobernador, mamamahagi rin ang ating House Speaker ng 5 kilong bigas para sa mga naririto ngayon. Ang pagbisita namin ngayon ay upang damayan kayo na ngayong panahon ng krisis na matiyak na makakarating ang ayuda at serbisyo ng pamahalaan sa inyo na tunay nagsisikap para sa pamilya at para sa bayan.
lubos ang aking paghanga sa patuloy ninyong pagtiyaga upang matupad ang inyong mga hangarin at maging susi sa tuluyang pagbabago ng ating lipunan. Naway, gamitin natin ninyong kasangkapan ang mga tulong na ibinabahagi namin ngayon upang mapabilis ang inyong pagbangon at maibalik ang sigla ng inyong mga sakahan at palaisdaan. Kung sama-sama tayo magtutulungan sa pagtutupad ng isang bagong Pilipinas, naniniwala ako na sabay-sabay din tayong makakarating sa isang mas maliwanag, mas masagana at mas maginhawang kinabukasan para sa ating lahat, para sa mga sumusunod sa atin, ang ating mga anak, ang ating mga apo, kung para kanino ginagawa natin ito lahat. Kaya po, asahan po ninyo na kami po, hindi lang po ito minsanan po na pagbigay ng tulong. Patuloy po ito. Ito isang bahagi lamang ng malawakang programa upang tiyakin na ang mga nasalanta, ang mga naging biktima, ang mga nahihirapan dahil sa tagtuyot na dala ng El Nino ay patuloy na nasusuportahan. Andito po, asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan, ang pamahalaan ninyo mula sa local government official, mula sa ating mga legislator, sa Congress natin, mula sa Office of the President ay patuloy ang aming pagtingin at pagmonitor sa inyong kalagayan nang matiyak natin na wala namang mahihirapang masyado at kung sino man ang nangangailangan ay nandito po kami na tutulong para sa inyo. Andito po ang inyong pamahalaan. Hindi po kayo namin kinakalimutan, nabi kaming nakabantay sa inyong kalagayan at asahan ninyo lahat ng kayang gawin ng inyong pamahalaan ay gagawin upang maging mas maginhawa ang inyong mga buhay. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mula sa Sultan Kudarat, nagtungo naman ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa General Santos City upang mamigay pa rin ng ayuda sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilya ng mga ito na lubhang naapektuhan ng El Nino sa Region 12 o Socsargen, ang South Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani. Pinangunahan ng Pangulo ang distribusyon ng cash assistance na nagkakahalaga ng 10,000 pesos sa bawat benepisyaryo na may kabuang bilang na 30 mula sa naturang rehiyon. Bukod dito, nagbigay rin ang Pangulo ng 10 million pesos sa city government ng General Santos, 50 million pesos sa provincial government ng South Cotabato at 50 million pesos sa provincial government ng Sarangani. Mayroon ding mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD ng Department of Labor and Employment o DOLE, livelihood toolkits at allowance mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, at 5 kilo ng bigas sa bawat benepisyaryo mula naman sa opisina ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa napakainit ng pagtanggap ninyo sa amin. Kasing init ng panahon, yung pagtanggap sa amin, malabis pa. Kaya kami nagpapasalamat sa inyo muli. At kagaya ng sinabi sa atin, ibinida sa atin ng ating congressman, ay magpapasalamat din po ako sa inyong suportang ibinigay na buong loob na ibinigay sa nakaraang halalan, at ito po ay ang susukli po namin sa inyo ang talagang tunay na trabaho para tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Masayang-masaya po akong makabalik dito sa napakaganda at napakaunlad na Jensan.
Malaki ang ambag ng General Santos City at South Cotabato sa ating food security. Number 1 kayo sa huli ng tuna at export champion pagdating sa pinya. Malaki rin ang produksyon ninyo ng mais at saka ng saging. Ang sabi nila, ito daw ay dahil mataba ang lupa. Pero sa tingin ko, wala akong duda sa aking pananaw dahil ito ay sa sipag ng mga mamamayan ng General Santos City at South Cotabato. Kapag ang lupa daw ay dinilig ng pawis ng taga South Cotabato, hindi na kailangan ng fertilizer. Nahihigit pa sa bisa sa pagpapalago ng pananim. Hindi lang sipag ang inyong taglay. Idagdag nyo na rin ang diskarte at ang bukas na pagyakap sa mga bagong pamamaraan ng teknolohiya na pagpataas ng inyong ani. Kaya dapat lang alalayan kayo sa inyong bukal na layunin na paunlarin hindi lamang ang inyong mga pamilya, pero higit sa lahat ang inyong pamayanan. Kaya ang pagpunta ko rito ay hindi lang upang personal na magsabi na maraming salamat sa ating mga kaibigan dito sa Jensan at sa South Cotabato, pero upang magpahayag ng tiwala at magpamalas ng vote of confidence sa inyong kakayahan na makamit ang isang masagana at maaliwalas na bukas. Nandito po kami ngayon upang makapagbigay ng tulong at ayuda sa ating mga magsasaka, mangingisda, at kanilang pamilya sa gitna ng ating ninaranasan na pagtuyot na dala ng El Nino. Ayon sa ating pinakahuling datos, mahigit sa 3 milyong Pilipino na ang apektado ng El Nino sa buong bansa, na dahilan din ng pagdeklara ng state of calamity sa maraming mga iba't ibang lugar. Sa lahat ng mga ibang lugar, lalong-lalo na sa bandang, lalong-lalo na sa dito medyo umuulan-ulan na. Pero doon sa Luzon, sa Visayas, sa mga Region 6, Region 1, Region 2, Region 3, Region 6, Region 7, talagang napakabigat ang dinadaanan po nila. At matagal na silang hindi nakakita ng ulan mula pa yata ng Nobyembre. Ang delubyong ito ay lubang nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, na partikular na sa sektor ng agrikultura kung saan natutuyo at nasisira ang ating mga pananim dahil sa matinding init. Sabayan pa ng pagkawalan ng tubig mula sa mga irigasyon. Napakalaki ng nawawala sa sektor ng agrikultura dahil sa kalamidad na ito. Mahigit 100,000 mangingisda at magsasaka at mahigit 100,000 hektarya ng sakahan at palaisdaan ang naapektuhan sa El Nino. Kung susumahin po ay halos 6 na bilyong piso na ang pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Dito po sa Jensan ay malaking bahagi ng kalakalan at ekonomiya ang apektado at nanganganib na bumagsak kung hindi natin tulungan. Kaya naman po, pangungunahan natin ang mga pamamahagi ng presidential assistance para sa atin mga magsasaka at mangingisda dito sa Jensan at iba't ibang probinsya pa sa rehiyon. Pinaalala po natin ang ating mga kwalipikadong benepisyaryo na makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalaan upang agad na makuha ang 10,000 pisong tulong pinansyal. Ito po ay iba pa sa mga tulong na magmumula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bukod sa ito po ay nanggaling po ito sa Office of the President. Dahil po, marami po tayong programa para tulungan. Meron tayo yung AIX, meron tayo yung TUPAD. Marami po tayong programa. Ngunit, sa pag-iikot ko at nakita ko, ay sabi ko, mabuti na meron tayong maibigay. Ngunit, napakahirap ang dinadanasan ng ating mga kababayan, lalo na ng nagsasaka, lalo na yung mga mangingisda,
Ay sabi ko, meron naman tayong pondo dito sa Office of the President. Kung saan-saan pa tayo, imbis na gamitin natin kung saan-saan pa, ito na, idagdag natin para sa pondo, para sa pagbigay ng ayuda ng ating mga kasamahan. Bukod sa patuloy na serbisyo patubig at irigasyon para sa ating mga magsasaka, ang Department of Agriculture ay patuloy na mag-aabot ng mga kagamitan, ng abono, ng pataba, at mga pasilidad sa pag-aani. Gayon din ang ayuda at serbisyo sa mga palaisdaan. Ang DSWD ay narito rin upang mag-abot ng 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o yung tinatawag na AICS sa 10,000 kwalipikadong benepisyaryo at kanilang mga pamilya. Maliban pa rito, 38 benepisyaryo naman na makakatanggap ng payout mula sa tulong panghanapbuhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ng DOLE. Kaakibat nito ang pag-aabot ng TESDA ng livelihood toolkits sa 10 benepisyaryo at allowance para sa kanilang mga scholar. Malugod naman nating pinapasalamatan ang ating butihing House Speaker para sa 5 kilong bigas na ating ipapamahagi sa mga naririto ngayon. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na makakabangon tayo kahit anumang unos ang ating kaharapin. Kahit dahil kilala natin ang ugali ng Pilipino na matatag at pagiging maabilidad. Magtulungan po tayong lahat, kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga komunidad, upang malampasan natin ang mga pagsubok na ito. Ito na po ang epekto ng sinasabi nating tinatawag na climate change, na siyang nagdudulot ng matinding init, malalakas na bagyo, El Nino at La Nina. Isa lang po ang tinitiyak ko. Narito po ang inyong pamahalaan at hindi po kami magkukulang sa pag-aalalay sa inyo. Ang hiling ko lamang ay suportahan din ninyo ang pamahalaan upang maisakatuparan natin ang ating mga plano at programa. Gamitin po natin ng maigi ang mga ipinamahagi nating tulong ngayon upang mapag-ibayo ang inyong kabuhayan. Sama-sama po nating itaguyod ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay nakikilahok sa pagpabuti ng kalagayan ng lahat ng bawat Pilipino rin. Ito po ang aking sasabihin lamang at ipapangako sa inyong lahat. Hindi po ito minsanan lamang. Hindi po ito ginagawa na pagdating lamang na habang nandito ako. Ito ay isang programa na patuloy nating gagawin hanggat kinakailangan. At sana yung mga sa inyo na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong nahihiya, huwag po kayong magdalawang isip. Lumapit po kayo sa mga local government, lumapit po kayo sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno upang malaman din namin kung sino ang nangangailangan ng tulong upang ito ay mabigyan kaagad namin na matugunan natin at mabigyan natin ng tulong. Yan po ay masasabi ko na maasahan po ninyo ang inyong pamahalaan. Asahan po ninyo na ang pamahalaan nasyonal ay nandito po. Kahit malayo kami at nasa Maynila kami, nakabantay po kami sa inyo at tinitignan po natin, tinitiyak po natin na kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong. Yan po ang unang katungkulan ng isang Pangulo. Yan po ang unang katungkulan ng bawat opisyal ng pamahalaan. At ito na rin ay gagawin na rin natin katungkulan ng bawat Pilipino para mapaganda ang ating minamahal na Pilipinas para may abot na natin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinaghahanda na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang gobyerno para sa La Niña phenomenon. Kasabay nito, nanawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan na ihanda ang kanilang mga nasasakupan sa pagdating ng sunod-sunod na pag-ulan. Extreme weather na anya ang nararanasan sa kasalukuyan. Matapos ng matinding init at tagtuyot sa Pilipinas, inaasahan naman ang pagpasok ng matinding pag-ulan. Ayon sa Pangulo, kailangan alamin ng LGUs ang pangangailangan ng kanilang lugar at gumawa ng mga programa na tiyak na makakatulong sa mga kababayan. Kababayan, ang buong mundo po ay naghaharap sa matinding pagsubok dulot sa tinatawag na climate change, pagbabago po ng panahon. Extreme weather ang nararanasan natin. Matinding init ngayon. At sa mga susunod na buwan naman ay asahan natin ay ang matindi naman na pag-ulan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng gobyerno sa mga apektado ng El Niño phenomenon. Nanawagan si Pangulong Marcos sa publiko at iba't ibang sektor na makipag-ugnayan sa mga apektadong lokal na pamahalaan para makakuha ng serbisyo ng gobyerno. Umapela ang Pangulo ng pagkakaisa para malampasan ang mga kasalukuyang hamon na ating kinakaharap. Anya, layon ng kampanya ng Bagong Pilipinas na magkaroon ng masaganang pamumuhay ang pamilyang Pilipino. Asa po kayo na ang inyong pamahalaan ay walang humpay na magtatrabaho upang palaguin ang ating ekonomiya para makamtan natin ang isang masaganang buhay para sa bawat Pilipino. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 60 milyong pisong tulong pinansyal at serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Niño phenomenon sa Zamboanga Peninsula. Nagbigay rin ang Office of the President ng 10 milyong piso sa city government ng Zamboanga, 14.26 million pesos sa Zamboanga del Norte, 14.35 million pesos sa Zamboanga del Sur at 20.30 million pesos sa Zamboanga, Sibugay. Nakatanggap rin ang bawat 10 benepisyaryo mula Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga, Sibugay ng tig 10,000 piso. Ipapatupad rin ng DSWD ang Cash for Work program nito sa Zamboanga del Norte at Zamboanga, Sibugay. Ilulunsad din ng gobyerno ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Zamboanga City na may alok na serbisyo sa nasa 100,000 benepisyaryo. Nasa 456 na milyong pisong halaga ng mga programa at serbisyo ang ibibigay sa mga benepisyaryo at 178 milyong pisong halaga na ibibigay in cash. 2 munisipalidad at 5 lungsod sa Zamboanga Peninsula ang isinailalim sa state of calamity dahil sa El Niño. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng nasa 81 milyong pisong donasyon sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Layunin nito na mapaganda pa ang serbisyo ng naturang military hospital. Ayon sa Presidential Communications Office, mula ang 80.909 million pesos na donasyon sa tanggapan ng Pangulo. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos sa mga tauhan ng CNGH para sa kanilang paglilingkod sa mga sundalo at sibilyan sa lalawigan. Kasama ng Pangulo si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Nagbahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 100% suporta sa Philippine Coconut Authority o PCA sa layunin nito magtanim ng 100 milyong puno ng niyog. Nakikita kasi na isang malaking oportunidad sa Pilipinas na manguna sa pag-e-export ng niyog sa buong mundo. Sa kanyang pulong sa Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group, tinalakay ni Pangulong Marcos ang kaniyang mga rekomendasyon sa pagpapaunlad ng coconut industry at mga produktong agrikultural. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang pondo sa Philippine Coconut Authority para maisagawa ang mga programa nito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Iyan po ang ating nakalap na mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 1.788 milyong piso na ang halaga ng agricultural machineries at equipment support services ibinigay ng Department of Agriculture o DA Cordillera sa 16 na Farmer Cooperative Associations o FCA sa Mountain Province. Si Donna Cawizbalio mula RP Bontoc sa balita. Inyawat ti Department of Agriculture wenno DA Cordillera ti agatad nasruk 1.788 million pesos nga agricultural machineries ken equipment support services iti 10 a farmer cooperative associations wenno FCA ti Mountain Province iti May 8 ditoy Bontoc. Sigon ken ni Provincial Agriculture Supervising Agriculturist Cristita Sanadan karaman kadagiti na ited a makinarya ken usar dagiti mannalon ket pump and engine set ken multi-cultivator manipod iti High Value Crops Development Program ti DA. Naikanmat ti 7 nga FCAs iti tig 20 piraso a plastic crates. Kabayatan na ti Special Area for Agricultural Development Program wenno saad ti DA ket nangited met kadagiti seedling ken abono iti benepisyaryo a miyembro ti Montañosa Organic Agriculture Practitioners Associations. Narpos na Bontoc. Donna Cawizbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawizbalio. Kalinga State University at University of the Philippines Los Baños lumagda ng Memorandum of Understanding o MOU para sa academic collaboration ng mga ito. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nagpirma ti Memorandum of Understanding iti Kalinga State University ken University of the Philippines Los Baños para iti academic collaboration dagitoy iti May 7, 2024 iti UPLB. Dahil ket indawwan the Chancellor Jose Camacho anang ibagi iti UPLB ken President Dr. Eduardo T. Bagtang iti KSU. Sigun ken KSU Information Head Officer Mary June Wacas, ganda ti MOU mapasayat iti educational cooperation dagiti nasao a higher education institutions. Inkari dagitoy iti panakarami ti naduma-dumang aktibidad pang-akademiko nga daan kapadaken kasukat na dagiti aktibidad ti pakairamanan dagiti sumaganad. Panagsinukat iti faculty ken researchers, student exchange programs, joint research and extension projects, capacity building programs, kastamot iti panagsinukat iti impormasyon ken materyales pang-akademiko. Inayon na daytoy iti mangpanagnak iti commitment dagiti duwa nga HEIs tapno may tan-ok iti academic excellence ken iti panangibingay iti kinalaing. May nagiti daytoy iti MOU ket mayan nato iti 5 katawan manipud ti aldaw iti panagpirma ken mabalin a marinyo depende iti nagtungtungan ken negosasyon iti dua a partido. Manipud DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Sa kabila ng dry season, ani-ali o ng ilang magsasaka sa Alaminos City na doble matapos lumahok sa corporate farming. Magbabalita si Verna Beltran ng RP Dagupan. Timagay so almo tan adoble so ani dari Arumia Dumaralos at Alaminos City ang gano nalilit na so dry season kasumpalandaran yan akisakay at corporate farming. Unaan niya impakabat na sa local government na Alaminos kaiba so Office of the Provincial Agriculture so corporate farming at Duamplon Dumaralos at Barangay Kabatuan at Abitlan Syudad. Jadaan nang na dimakop so cropping period at Duamplon hektaryan ginapuandaran niya. Noong nanunutan ginapuan na provincial government idadaulo ng Pangasinan Governor Ramon Gico III so abitlan programa na walay gatman paaligwasan sa sektor na agrikultura at probinsya tan napinabangan na sa miyembro na Nandurman Farmers Association at Luyag saklaw na corporate farming so pangusar na sa modernong makinarya tapyan na lumuwan tan napulasan so panugdalos daran niya gatmamat na programa yan at patagay so anap dara at tulong niya teknolohiya tapyan nabawasan so gastos na posibleng magmaliw yadalan tapen ulit sa presyo bulas at probinsya. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. Daycare at sped children sa Lukban, Quezon tinuruan ng wastong pagkain. Magbabalita si Mara Grezula ng RP Lucena. Tinuruan ng wastong pagkain ng mga batang nasa daycare mula sa Barangay Aliliw, Lukban, Quezon at mga batang nasa special education o SPED mula sa paaralang elementarya ng Maka sa nabanggit na bayan kamakailan. Ayon sa pabatid ng Quezon Provincial Health Office, ipinaliwanag ng Provincial Nutrition Action Office o PNAO sa mga bata ang Pinggang Pinoy na isang simpleng food guide upang makita ang tamang uri at dami ng pagkain na dapat kinokonsumo sa isang meal. Sumentro ang usapan sa mga klase ng pagkain na dapat kinakain ng mga batang nasa edad 3 hanggang 12 taon upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa nutrisyon. Namahagi rin ang PNAO ng Nutriban, gayon din ng IEC materials tungkol sa Pinggang Pinoy at Nutritional Guidelines for Filipinos upang maging gabay ng mga magulang at bata. Mula sa RP Lucena, ito si Mare Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Basic orientation patungkol sa katarungang pambarangay law pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG Calbayog. Mula RP Calbayog mag-uulat si Charmaine Perito. Naging manilampuson ang gindumara nga duha ka adlaw nga basic orientation unda katarungang pambarangay KP Law nga ginfasilitaran sa Department of the Interior and Local Government DILG Calbayog. Ginpresentar ni CLGOO Gretchen May Corrales an overview sa nasabing aktibidad sa duha nga batch sa mga barangay. Ginpresentar naman ni Fiscal Fidelito Marmol ug Fiscal Krishik Mangkol Arriega sa City Fiscal Office ang jurisdiction of the katarungang pambarangay law na pagdiskusyonan gihapon sa pagpanguna ni CLGOO Corrales ang procedural aspects sa KP law ug lubong tagapamayapa Incentives Awards LTIA. Nagkamayada liwat workshop san tama nga pag-fill out san katarungang pambarangay forms. Ginkikilala san DILG ang importante nga papel san lupon como administrative body vested san conciliation ug arbitrational functions. Kinahanglan nga sirain may sakto nga kinaadman og skills sa pag-handle sa mga kaso nga mayadab mga kabataan, kababayenan ug indigenous people. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Rapid damage assessment and need analysis ngayong tagtuyot nais nang maisagawa ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan. Narito si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan.
Aliliyag ang sangguniang panlalawigan niyang Palawan na mabuhat din ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA idading dalanas ang El Nino phenomenon. Batay dyan sa rekomendasyon ni ang Konseho sa tanggapan ni ang Agrikultura, iyang lalawigan iga ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Aliliyag ang mga bukal na matukoy ang epekto ng El Nino phenomenon sa kabuhayan ni ang mga mamamayan, ig-agrikultura sa probinsya. Mahalaga ang mga datos sa bubuhat ng ARDANA upang malaman hindi lamang ang epekto ng tagtuyot, kundi iyang mga konkretong basihan sa pagdesisyon sa usapin iyang state of calamity. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian Faye Ibanez. Peace Council ng Surigao del Sur nagbigay ng humanitarian aid sa 51 sumukong mga miyembro ng New People's Army o NPA. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Naghatag og humanitarian aid ang Provincial Peace and Order Council o PPOC sa Surigao del Sur sa pagpangulo ni Governor Alexander Pimentel ngadto sa 51 ka mga ni-surrender nga miyembro sa komunistang New People's Army o NPA. Nahibaluan nga matag FR nakadawat og tag 5,000 pesos, food packs ug uban pa gikan sa kagamhanang probinsyal. Ang nahisgutang mga FRs mi-surrender sa nagkadaiyang batalyon sa Philippine Army dinhi sa probinsya ingon man sa PNP. Kabahin na niini si Joel Maca Mahinay alias Commander Nico ang nabilin nga leader sa Guerrilla Front 30. Tungod niini dako ang paglaom sa PPOC nga hingpit na nga madeklarar nga insurgency-free ang Surigao del Sur. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Emergency go bags ipinamahagi ng Ministry of Social Services and Development Sulu sa mga municipal at barangay responders sa lalawigan. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Nakatay mabut patong nga iwo emergency duffel bag iban uno mga katos emergency backpacks in Ministry of Social Services and Development atau MSSD Sulu gaday ha regional office nila. Loon ini mga jinis kapanyapan mapakay hawak to si mga aramala. Nakakantay mga backpack pa mga responder biya na sin mga talbilang si Municipal Iban Barangay Disaster Reduction Management Office sa Katilibot Sinupasug, iban pa mga Municipal Social Welfare Office ramputag siyang pasisil. Saltain to nga iwo duffel bag isab kya kanta pa mga active 4-piece beneficiary iban mga para social workers in upis. Hapal sugpata na ini hilabay na hapag anad yung mga sila makatay masing go bag kapat patanto kay nga tanilay pag-usal sa emergency kit. Adlaw yan papaano ning pag-anad ha mga responder deng ha municipalities in Indanan. Nungan iban sin pagtukba sin suko nila go bag deng ha upis sin MSSD Indanan. Deng ha RP Hulo Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Labor Day, sisimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards o RTWPB na pag-aralan ang minimum wage rates sa bansa. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, sisimulan ang pagsusuri sa National Capital Region o NCR itong darating na Mayo 16. Sinabi ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na mauuna muna ang NCR bago ang iba't ibang rehiyon sa bansa.
Dagdag ni Laguesma, magsasagawa na din ng kani-kanilang pag-aaral ang 10 rehiyon itong Hulyo at Agosto, kaya't tiniyak ng kalihim na mayroong mga ilalabas na balita hinggil sa pagtaas ng minimum wage. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na maaabot ng Pilipinas ang 6 hanggang 7% target growth rate para sa taong ito. Iyan ang inihayag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan makarang iulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na pumalo sa 5.7% ang Gross Domestic Product o GDP growth ng bansa sa unang bahagi ng 2024. Ayon kay Balisacan, kinikilala naman nila ang pangangailangan upang agad na matugunan ang epektong dulot ng climate change sa takbo ng ekonomiya, subalit marami pa ang dapat gawin. Kabilang narito ang paglalatag ng isang action plan para tiyakin ang kalusugan at kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na iyong mga nasa tinatawag na vulnerable sector. Binigyan diin pa ng kalihim na makapagbabalangkas sila ng mga angkop na polisiya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Nananatiling nakatuon ang pamahalaan na maisakatuparan ang mabilis, matatag at nagkakaisang paglago para bigyan ng maginhawang buhay ang bawat Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maaaring ikonsidera ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad na limitahan ang pag-aangkat ng imported na sibuyas kasunod ng naging paglago sa lokal na produksyon ng sibuyas nitong mga nakalipas na buwan. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, umangat sa 28.58% ang produksyon ng onion industry sa unang quarter ng 2024. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, kokonsultahin nila ang Bureau of Plant Industry o BPI para sa aktual na supply ng sibuyas ngayong Mayo. Dito anya, ididepende kung maaaring palawigin ang importation ban hanggang Hunyo o kaya ay ibaba na lang ang import volume. Una nang sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang importation ang magaganap hanggang Mayo at pwedeng palawigin hanggang Hulyo depende sa magiging performance ng lokal na produksyon ng sibuyas. Sinabi pa ni De Mesa na inaasahan ng DA ang pagsipa sa lokal na produksyon sa sibuyas dahil na rin tumaas sa 40% ang mga lupaing na pagtamnan ng sibuyas noong 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. nalalapit na naman sa isang kampyonato ang Creamline Cool Smashers sa Premier Volleyball League o PVL pagkatapos ng kanilang 4 na set na panalo laban sa Chocomucho Flying Titans. Sa harap ng mahigit 17,000 tagahanga sa Smart Araneta Coliseum, nakabangon ang Cool Smashers mula sa mahigpit na pagkatalo sa first set at nagpakita kung bakit sila ang defending champions tungo sa 24-26, 25-20, 25-21 at 25-16 panalo sa Game 1 ng All-Filipino Finals. Nanguna para sa Creamline si Gemma Galanza sa nagawa nitong 20 puntos bukod pa sa 13 receptions habang nagambag sina Tots Carlos ng 17 puntos at Bea De Leon ng 11 puntos. Isang panalo na lamang ang kailangan nila sa Game 2 itong darating na linggo para makuha ang kanilang ika-8 titulo sa liga at ikalawang sunod-sunod na All-Filipino Conference title. Nagtapos naman si CC Rondina na may 27 puntos sa panig ng Flying Titans habang nakalikom ng 15 puntos si Royce Tubino. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Naging ikalawang sunod-sunod na Green Archer si De La Salle University Center Mike Phillips na nakopo ang Most Valuable Player Award sa PBA D-League. Nakuha ni Phillips ang karangalan sa 2024 PBA D-League Aspirants Cup pagkatapos tulungan ang Green Archers na makapasok sa ikatlong sunod-sunod na finals sa liga. Sinundan niya si Kevin Kiambao na nakuha ang award nitong nakarang taon. Dahil sa pagkawala ni Kiambao, si Phillips ang nagmando sa Eco Oil LaSalle na nag-average ng double-double na may 12.3 points, 11.6 rebounds, 2.8 assists, 1.4 steals at 1.1 blocks. Tinalo ni Phillips sa award ang kanyang teammate na si Jonel Policarpio at si Franz Ray Diaz ng Centro Escolar University. Sa ngayon, makulay ang basketball career ni Phillips para sa LaSalle kung saan napasama siya sa Mythical Five noong UAAP Season 84, ang titulo sa UAAP Season 86 at dalawang magkasunod na titulo sa D-League. Isa rin siyang miyembro ng Gilas Pilipinas noong 2023 Southeast Asian Games sa Cambodia kung saan nakuha ng Nationals ang gintong medalya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na magkakaroon na rin ng naturalized player ang Gilas Women. Ayon kay SBP Executive Director Erica D., nakasalang na ang mga dokumento ni UAAP Season 86 Rookie of the Year na si Favor Ono para maisakatuparan ang naturalization nito. Sinabi ni D na pasok sa estilo ni Ono sa programa ng Gilas Women kaya't malaking tulong ito para sa koponan. Ang 18 anyos na center ay mula Nigeria at mabilis na nakilala sa unang taon ng kanyang paglalaro para sa University of the Philippines kung saan nakahugot ito ng impresibong 30 rebounds sa panalo ng UP laban sa University of Santo Tomas 88-80 sa kanilang semifinals matchup. Kapag naging matagumpay ang naturalization ni Ono, malaking tulong ito para sa women's national team lalo na kulang sila sa naturalized player pagkatapos mawala si point guard Vanessa De Jesus dahil sa knee injury. Una nang nagpahiwatig ng interes si Ono na maglaro para sa Gilas Women noong Pebrero at hinihintay na lamang niya ang tawag mula kay head coach Pat Aquino. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Tinawag na fake news ang pagkakaroon ng anak ng kapuso primetime king na si Dingdong Dantes at actress na si Lindsay De Vera. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mamatay-matay ang matagal ng chika na nagkaanak daw si Lindsay at si Dingdong. Sa kauna-unang pagkakataon ay diretsahang sinagot ng asawa ni Marian Rivera ang naturang issue na hanggang ngayon ay hindi pa rin mamatay-matay sa guesting nito sa programa ni Tito Boy Abunda na Fast Talk. At pambungad na tanong ni Boy kay Dingdong sa nasabing guesting, quote and unquote, lumabas na ang balitang ito. Nasa social media, ikaw ay may anak kay Lindsay De Vera? Ang tugon ng premyadong aktor, wala po, hindi po totoo. Inamin ng aktor na nag-alangan siyang sagutin ang tanong na isang araw pa sinabi sa kanya ng production team ng naturang programa, ngunit kailangan na niya itong sagutin para matapos na ang issue. Punto pa ng aktor, may responsibilidad siyang
naklaruhin ang isyong ito dahil mahalaga para sa kanya ang naturang issue. Iginiit pa nito na hindi totoo ang chismis tungkol sa kanya kaya tinatawanan na lang nilang mag-asawa ang naturang pekeng balita. Hindi rin daw alam ng aktor ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay iniuugnay pa rin siya kay Lindsay. Nauna nang itinanggi ng actress na may anak sila ni Ding Dong sa isang panayam kasabay ng pagbabanta na kakasuhan niya ang mga taong nagpapakalat ng chismis tungkol sa kanila ni Ding Dong. At ito, nagkasama sina Ding Dong at Lindsay sa mga GMA primetime series na Parikoy noong 2015 at sa 2 seasons ng Alias Robin Hood noong 2016 at 2017. Samantala, hindi pa rin ba sila sa huli? Yan ang tanong ng maraming netizens matapos mapansin na hindi na makita sa Instagram account ni Catriona Gray ang engagement photos nila ng aktor na si Sam Milby. Kung matatandaan, February last year nang ma-engage ang dalawa kung saan ipinakita nila sa kanilang IG page ang litratong magkakalapit ang mukha sa isa't isa habang may hawak na cups na may nakasulat na Mr. Milby at Future Mrs. Milby. Samantala nagkaroon o nandoon pa rin ang engagement post nila sa Instagram account ni Sam at magugunitang kumalat ang chika na hiwalay na raw sina Sam at Catriona nang mapansin ng mga netizen na hindi nasuot ng beauty queen ang kanyang engagement ring. Nasundan pa ito ng mabanggit ng Showbiz Insider na si OG Diaz sa kanyang YouTube vlog ang tungkol sa sinasabing breakup ng engaged couple. Matagal na anyang hiwalay sina Sam at Kat pero nananatili raw silang magkaibigan. Bandang huli ay nagpaabot ng mensahe ang talent manager vlogger sa mga manonood at nilinaw na pawang mga chismis pa lang ang nasasagat nilang kwento tungkol o mula sa kanilang sources. Ngunit agad na mga nagkaroon ng paglilinaw ang Cornerstone Entertainment na hindi pa hiwalay sina Kat at Sam pero kasalukuyang inaayos ng dalawa ang problema sa kanilang relasyon. Makalipas niyan ay mukhang naging maayos naman ang lahat sa pagitan ng dalawa dahil ilang beses silang nagkikita na magkasama sa kabila ng kinakarap nilang issue. Kagaya noong Marso na tila nakipag-double date pa sina Catriona at Sam kasama ang mag-asawang sina Isabel Oli at John Prats. And spotted din ang engaged couple noong Abril sa birthday party ng presidente ng naturang entertainment group na kanilang kinabibilangan na si Erickson Raymundo na ginanap sa Pampanga. At sa ngayon ay wala pang pahayag ang dalawang kampo patungkol sa estado ng relasyon nila ngayon. At sa uli nating chika for today, araw-araw ipinagdarasal ng King of Talk na si Boy Abunda ang kanyang kaibigan na si Chris Aquino pati ang dalawang anak nito. Nangyari ito sa kanyang intimate press con para sa bago niyang programa sa GMA Network. Ayon kay Tito Boy, tuloy-tuloy pa rin ang communication nila ng nanay nila Joshua at Bemby pagkatapos ng interview na rito sa Fast Talk with Boy Abunda. Sabi niya, quote-unquote, nagkakausap but very careful. At nangangapa pa rin ito si Tito Boy sa pag-usap kay Chris dahil 6 na buwan ang nakalipas mula nang hindi sila magkausap dahil dumaan sa isang procedure ang actress TV host kaugnay ng kanyang karamdaman. Ayon pa kay Tito Boy, tuloy-tuloy naman ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng text message kay Bemby at sa assistant ni Chris. Sabi pa ni Tito Boy, palagi niyang ipinagdarasal si Chris araw-araw. Nang kamustahin naman sa kanya ang panganay ni Chris na si Joshua na nasa Pilipinas ngayon. Hindi niya alam ang kalagayan ng anak ni Chris kay Joey Marquez at tangi lamang netong nakakausap ay si Bemby. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side.
kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat